Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nasaan man kayo ngayon, hello po sa inyo dyan. At ano man ho yung mga ginagawa, siyempre magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Oo. At yung iba partner ha, nag-midnight snack ngayon. Pahingi naman kami. Oo, share din. Alright, kami pa rin po ang inyong mga kasama sa ating programang legal. Ako po si Bien Daclas. Ako po naman si Sunny Casulia. At ito po ang Legal Minds! At ito na, partner. Ito na naman. Maganda ang pag-uusapan natin ngayon, pero bago natin i-introduce ang ating topic for today, syempre, i-introduce muna natin ang mag-explain. Palaging bisita natin. Of course. At hindi tayo iniiwan for so many years already. Again, nandito na naman tayo ngayon. Correct. Again and again, ito po ang ating mga kasama. Syempre, ang nag-iisang attorney pogi, Attorney Mark Tolentino. Hello, good afternoon, good evening, and good morning sa inyong lahat. Lalo na yung mga OFWs natin, mga televiewers natin sa DZRH, Legal Minds, and mga followers natin sa Facebook. Ito yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ayun. Ang kaibigan yung pogi. Alright. O, ito na. Teka, kasi alam kong siguradong maraming makaka-relate dito. Oo, ito. Bakit yung mga pinag-usapan natin talagang ano, ha? Ito ang talagang problema ng taong bayan. Oo. Hindi kasi syempre, para naman na total public service naman tayo. Syempre, yung interest muna ng public. At kung sino yung talagang marami nagkakaproblema dito. Kaya ako kami patuloy ang pag-anyaya namin sa inyo para maunawaan po ninyo. Sabi nga niya, nakaraang episode is yung kapangyarihan, yung inyong mga karapatan. Yung inyong karapatan. Ayan. Oo. Nagiging superhero tayo dito. Kapangyarihan talaga. Anyway, ito na. Okay, sa ito na, alam kong pangalawang ready na si attorney ang ating pag-uusapan for today. Partner, ano nga ba ito? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Tanong ko lang po, sabi dito, may batas po ba tayo na tumututok sa mga nagnanakaw ng kuryente? Nako! Ang dami niyan. Ding dong! Nako, Paano sino po yan? kasi, kailan ko lang po nahuli na Nako meron po. po palang makapal Ay, ang mukha sakit? na naglalagay na naglalagay ng jumper sa linya namin ng kuryente. Ay, nako. Kaya po pala ilang buwan pa lang ay biglang lumobo ang bill namin sa Meralco. Pwede ko po bang kasuhan ang gumagawa nito sa amin? Ano po ba ang kasong maaaring haharapin nila? Nakabubwisit po kasi. Nako, mukhang buwisit na nga talaga siya, partner. Attorney, ito po yung pag-usapan natin ngayon, yung Anti-Pilferage Act. Ayan. So, Pakipaliwanag po ito natin. kasi yung batas na ito, may dalawang klaseng action yan. May tinatawag illegal use of electricity and theft of electricity. Nako, mabigat pala Oh, yun ito. yan. Dalawa yan ha. Dalawa Yung pala. illegal use of electricity in Tagalog, parang illegal yung paggagamit mo sa kuryente. Nakikigamit ng hindi alam So, ng may-ari. nakikigamit ka. Walang permiso. Illegal use. Illegal use of electricity. Iba naman yung pagnanakaw sa kuryente. But yung dalawa na yan, illegal yung dalawa. Okay. Pareho. Yung tinatawag na illegal use of electricity, yung pag tinatap mo sa ibang linya. For example, maraming nasusunog ng mga bahay Naku, because of marami. this. Totoo yan. Extension wire, extension wire, extension wire. So yung bahay, yung kuryente na yan is good for one house pero ginagamit sa buong barangay. Naku, O yan, yun ang kawawa. tinatawag na illegal tapping. Parang may jumper, mga ganon. So pag illegal use, that is illegal use of electricity. Iba naman yung theft of electricity kasi yan, diretso yan sa electric transmitter. O yan. So parang ano ito, station ng DOE, tama ba ito? Oo, Anong Alam ko, attorney? diretso kay chairman yun. Mula mismo sa Meralco, nang nakaw Yan. siya. Yan yun. Yun ang tinatawag na pagnanakaw ng kuryente. Oh, Okay, yun, okay. dalawa yan, ha? Ako. So, yung tapping kasi, for example, bahay mo, may extension wire, Nakijump. nakijump pa doon. Kahit dahil, ginawa pang negosyo yan. Sa original na nagsaksak, ginawang negosyo. Hindi Totoo yan, hindi ano, niya attorney. alam na yung nakisaksak siya, yung nakisaksak siya doon, nakisaksak din pala sa ibang tao. Oo. Ang masama niyan, pinoporsyentuhan yan, ha? Porsyento. 5% increase. Oh, yan. Iba pa yung nagkakabit. Oh, yan. Oo, iba pa So, yan. yan. Doon sa sabog yan. Then, Overloaded. Overloaded. Correct. In fact, may bawal sa batas. Yung iba kasi, yung plastic na sa kuryente, anong tawag doon? Transmitter? Yung makeup, yung parang O cap. meter yung mismo. Bawal. May electric iba meters. dyan na Electric meter. nilagyan nila ng asin, asukal.
Huminto. Para matagal. Kalawangin. Matagal, kalawangin. Correct. Oo. Para mabagal yung galaw. Oo. Pero di ba, attorney, ngayon, digital na yung Digital ano na. natin? Kasi this was before. Oo. Okay. Nilagyan ng asukal, nilagyan ng asin. Asin, Ano oo. ba yan? Mga Para kalawangin nga naman yung metro, ano? completos ricados. Talaga rin lang. Para pagkain eh, no? Yan. Or nilagyan ng mga yung mga wire na yan. Basta mere fact na may asukal doon, may asin or may wire doon, that is a prima facie evidence na may pagnanakaw sa kuryente. Ayan. Prima facie evidence yun. So, the mere fact na gano'n, hindi mo pwede sabihin, hindi ko alam yan. Paano naman, kaya ba maglakad ang asukal? Correct. Di ba? Ay, hindi natapon lang dyan. Oh, attorney. So, yun. Nasa taas sila, naitapon. When I say prima facie evidence, it is already presumed na ninakaw mo yung kuryente. Naandun na eh. Oh, yan. Kitang-kita. So, yun ang sabi ng batas. And may good news pa sa mga chismoso. Naku, ano meron dyan, attorney? Bakit? Sinong magsumbong sa Meralco, sa ERC yata yun? sa ERC, correct. Kay Meralco, na may pagnanakaw ng kuryente, may nag-illegal jumper doon, illegal tapping doon, 5,000 ang bayad mo. Wow! O, yung machismoso, ha? Kikita ko yun dyan. 5,000. Basta magsumbong kayo sa Meralco. Oh, sumbong na, Okay. sumbong na. Dapat hindi 5,000 nila din malaman yan. kung sino. Oo, syempre. 5,000 yan. Informat kasi yan, attorney, ano? So, yun ang mga possible. Kasi alam mo ba yung kulong nito? Mas mabigat ang pagnanakaw ng kuryente. Mas mabigat kaysa magnakaw ka ng cellphone. Talaga, attorney. Kahit yung kuryente na ninakaw mo, ilang kilowatt lang yun, mas mabigat ang penalty. Okay. Illegal use of electricity. Yung tapping, illegal use, ang kulong doon, 12 years, hanggang 12 years na Ang kulong. tagal din pala, Okay. attorney, ano? Then, may bayad na 20,000 fine. 20,000 fine plus 12 years na kulong. Oh my gosh. Pero pag nanakaw talaga ng kuryente doon sa transmitter, mga ganun, hanggang 20 years na kulong. Plus my. 100,000 pesos. Halos lifetime na. So, mas mabigat ang penalty ng kuryente pag nanakaw ng electric theft. Mas mabigat compared kung magnakaw ka ng pagkain sa kapitbahay mo. Oo. Kasi ang pagkain napapalitan. Yan. Pero paano yun? Kung halimbawa, binigyan mo siya ng permiso. Oh, yes. At ginawa mong business partner, di ba? Yan ang tinatawag na illegal. Pare-pareho. Illegal use. Hindi siya pagnanakaw. That's illegal use. Nagpagamit siya eh. Nagpagamit ka sa tapping yun eh. Tapping of electric. Yung kuryente kasi ng bahay, may maximum yan na gamit. Correct. Di ba? May oo. maximum gamit yan, di ba? For example, yung bahay mo, ginawa mo negosyo. Kasi marami kang saksakan doon. Okay, kapitbahay A, Mag-tap ka dyan. Sige, kapitbahay tap ka A, dito. ito sa'yo. Kapitbahay B sa'yo. Kapitbahay C, ganon. Sasabog yan. Correct. So, ang purpose naman nito, hindi lang yung word na illegal use, kung hindi to protect yung mga bahay. Pagka masusunog yun. Di ba? So, that's why may mga, hindi bawal yung mga ganyan kasi kailangan with the consent ng electric provider like Meralco kasi every house may tinatawag yan, may maximum yata Na usage, kumbaga. doon. Kasama ba dyan Ano, yung submeter? Oh, yung mga submitter, kailangan may consent ng Meralco. Hindi pwede na gawa ka lang doon kasi kung ginagawa mo yan, that is illegal. Pag illegal kasi, magkasasabog yan. Ang purpose ng batas nito is not to protect the electric provider like Meralco or mga cooperative dyan. It's not to protect them, but to protect the consumer. Correct. Kasi syempre, sunog yan. Masusunog. Yung iba nga, di ba, nagsasabi na manakawan na kami, wag lang kami masunugan. Kasi mahirap so, yun. itong purpose. That's why very strict ang penalty. Unlike sa ibang pagnanakaw, mas stricto. Okay? Imagine 20 years na kulong pag nanakaw ng kuryente. Okay? It's like parang qualified theft. Yung sinabi ko, it's like qualified theft. Kasi kuryente ang pinag-usapan and electricity kasi, yung economy ng isang bansa actually related sa electricity. Kung yung isang bayan, isang bansa, hindi 100% electrified, ibig sabihin, hindi pa yan develop. Yun ang competition. At marami pa tayo sa ngayon. And another, kasi ang every production, for example, mga damit, TV, o kahit anong mga bagay, related sa electricity. Okay? Kung mura yung electricity dyan, mas productive. Kasi sa atin, mahal ang electricity. Mahal. Okay? Ibig sabihin, we are not yet developed as a country. I-compare mo sa ibang bansa na cheaper ang electricity, then available kahit saan. Kahit saan available. Dito sa atin, of course, Manila, may electricity. But punta ka sa probinsya, somewhere in Mindanao, somewhere northern Luzon, or kahit doon sa may Muslim areas,
walang kuryente. Mm. Okay? Matutuwa na yung isang barangay na may isang posteng kuryente. So that's why ang bayan natin, our government is protecting the consumption of electricity and the abuse of the consumption of electricity. Yun ang ibig sabihin, pag-abuso yun eh. Kasi, for example, yung bahay mo, up to 100 watts, up to 200, up to 1,000 watts, then dami nagko-consume, umabot na ng 5,000 watts. Isasabog talaga yan. Correct. Yun ang delikado doon. Kaya yung mga submeter, based yan sa isang main source yan eh. So, ibig sabihin, hindi pwede na maglagay ka ng kahit ano. Please don't forget, iba yung tapping, yung makisaksak, iba yun sa Kabit lang. Sa submeter. Sa pagdanakaw mo, diretso sa transmitter. Iba pa yun. Pero ito, attorney, sige, balikan natin yung sinabi kanina ni partner na paano daw kung kunwari may consent at yun nga, ginawa pang business ng isang bahay, yung pagtatap. Ano yung liability nun? At saka, gaano kabigat? Mas mabigat ba yun kaysa dun sa nagtap lang? Parang illegal use yun eh. Pareho lang ang yes. rate Pareho lang nun. sila. Illegal use of electricity. That's illegal Is use. it a criminal case? Oh. Senator? But Criminal. this is a Kasi criminal case. under 12 years, attorney. Talaga 12 years na kulong yan. Kasi pwede kang, for example, kapitbahay, kung gusto ka makitap sa kanya, you need a consent, clearance from the electric provider. Kasi kung hindi, delikado yung kuryente. Alam mo, mahawakan mo, Totoo yan. iba yan. Meron kang maging Volta ka na. Ano yung babae na... Si Voltra. Voltra? Oo, yung ating Pinay superhero. Yung ganyan, attorney, paano yung, meron ba yung tinatawag na first warning, second warning? May ganun ba yan, attorney? Mga Kasi reports. ito, attorney just to share it with you, meron kasi dyan sa bandang Fairview na may nagtitimbre pa. Naku, paparating ang Meralco, yung mga kasamang pulis. Huhulihin daw yung mga May mga nagtatap. lookout. So mamaya, wala na. Tapos ilang araw or ilang linggo, nandiyan na naman ang mga nakatap That's sa why kuryente. yung mga chismosol, may 5,000. Di ba? Ang purpose naman ng 5,000 na yan para to encourage magsumbong. Oo, para Okay. hindi na maulit ng Oo, maulit. Then kasi delikado yan, baka masunog yung bahay. Correct. Masunog yung isang barangay, masusunog. Lalo na yung mga nasa mga informal settlers na yung bahay ang tabi-tabi. Dikit-dikit, light pa Dikit-dikit, yung mga tapos gamit. yung gamit kahoy, hindi semento. So possible masusunog yan. Madaling Light materials. Bilis ang kapitan ng apoy. So that's why kailangan i-discourage yung mga ganun. Paano? Pwede ang Meralco mag-file ng criminal case. Okay? It depends sa Meralco. Normally, kasi this is a criminal case, so kailangan may mag-file ng kaso. Okay. So minsan, depende sa policy. For example, in a electric cooperative, electric agency, itong Meralco kasi within Manila or out and nearby province, but yung ibang mga ibang probinsya, ang provider nila mostly cooperative. Diba? Mga electric cooperative. Diba? Mas cheaper yata yung tax. Kasi cheap. kooperatiba eh. Kooperatiba eh. So normally ang ginagawa, susulatan, nagtap ka diyan, anong gagawin mo diyan? Wala ganoon. Then pagkatapos negotiation. Last option na yung pag-file ng kaso. But it really depends sa legal team ng isang electric provider kung paano siya mag-file ng kaso. At saka sa provider na yan, attorney, like Meralco, banggitin mo rin yung pangalan, hindi ka nila kakabitan pagka meron kang ganyan. Ganyan. Very strict ng Meralco sa mga ganyan. Illegal, yung mga lalo na may illegal tapping, mga ganon. Then, ikaw mismo, for example, ninakawan ka ng iyong kapitbahay, nakisaksak sa poste mo, ganon, pwede ka mag-file ng kaso. So, hindi lang yung electric operative or electric provider ang mag-file. Pwede, ikaw mismo ang mag-file kung yung kapitbahay mo, hindi mo alam, nakisaksak pala sa bahay mo. Paano yan, attorney, halimbawa, diretso agad saan? Kapag kunwari, ako yung First, biktima. This is a criminal case. So, paano mag-file? Affidavit. Pagawa ka sa abogado or kahit sino dyan na marunong magsumulat ng isang affidavit. I-file mo sa fiscal's office. Fiscal office, kung saan ka nakatira. Alright. Yun na. Then the fiscal will issue a subpoena, parang isusumon ka na pupunta ka doon, then may tinatawag na preliminary investigation. Ang ibig sabihin ng preliminary investigation, bibigyan ng pagkakataon ang inaakusa mo na sagutin yung complaint mo. Pagkatapos ng sagutan ng mga pleading, the fiscal will base sa statement ninyo. Kasi ang kailangan ng evidence ng fiscal is only probable cause lang. Kasi probable cause, hindi kailangan ng evidence beyond reasonable doubt. Sa fiscal stage, ang kailangan lang ng evidence, possibility na ginagawa mo ang krimen. Ayun. Okay. The mere fact na nakisaksak ka, the mere fact na yung
transmitter, may asin, may tubig, may asukal, Lahat prima na. facie evidence na yun. Okay? There's already a presumption Planted yun. na ginagawa mo na yun. Oo. So, pasok talaga ang piskal. Kasi ang kailangan ng piskal na ebidensya, probable cause lang. Pag may ganon, pwede ang piskal mag-file ng kaso sa court. Then the court will issue already a warrant of arrest. Yan, But don't sabihin na. worry, this is bailable naman. After Okay. resolution. Yes, because the fiscal cannot cannot issue a warrant of arrest. It's only the court can issue. But the fiscal can recommend kung magkano ang piyansa. Ayan, Oo, okay. ang Depende fiscal. sa weight ng Pagka mga ganyan, yan. Magkano Normally, ang mahal ang piyansa? piyansa yan. Kasi especially, ang penalty is 20 years. Ang piyansa dyan, nasa mga 100,000. Oh my Oh. gosh. Kasi ang penalty malaki. To 20 years imprisonment. So normally, nasa mga 80 to 100,000 per action. Problema, kung palagi ka saksak ka doon, dito naman, saksak ka dyan. Correct. Saksak ka naman. O yan. So, possible, pwede ka ang kaso mo, kasi every action is 20 years. Every action. So, kung ilang Bawat action, saksak. bawat saksak. Oo. Bawal illegal insertion. Bawal, bastos naman yan. Hindi, bawal maki-jump. Oh, maki-jump. Oh, yan. Bawal yun. Maki-plug. Oo, Maki-insert, bawal. Bawal yan. Pero ito, attorney, kasi paano ko pag, kasi yung iba dyan, talagang halos buong barangay, puro jumper. Jumper. Siyempre, hindi, sigurado naman yan na yung pati si barangay chairman, alam yun na may nangyayaring Oh, ganyan. At siya, tinatakpan niya. Oh. Paano yun attorney, ano yung liability ni chairman na tumatakip dun sa mga Pwede ba siya kriminal na isama yan? sa kaso? Administrative liability. Okay, administrative liability ang si Ako, chairman. chairman, Kasi, ha? bakit? Obligation niya to Oy, chairman. implement the law. Hinap gawing baluktot ang batas. Ayan, wag takpan. Ang trabaho ng chairman ng barangay is to enforce the law. Ituwid. Okay, ituwid and mga pagkakamali. mag-implement ng batas. Hindi gawing baluktot ang batas. Oh, so yung ginagawa niya is Pagtatakip yan. tinatakip niya yung batas. So that's obstruction of justice. Ayan, ako po. Patay, Nako. patay. Obstruction of justice yung ginagawa niya kasi Nako, tinatago sayang. niya yung mga alam mo ba yung ginagawa ito? This is a criminal act. So ikaw kung nakisaksak ka, you're already a criminal. So it means ikaw chairman, tinatago mo yung criminal mo na kapitbahay, so you're obstructing the justice. So Nako. kasama ka din criminal. Oh, edi better chairman idulog mo na para may 5,000 ka. Oh. So Diba? isumbong mo na Asset. chairman kasi may 5,000 ka every mahuli mo. Oh, So diba? kung isang barangay ilang mahuli mo diyan, mayaman ka bigla. Ano Correct. sabihin ni chairman na wala akong kanalaman dyan? No? Oh. Deny niya. Refusal Kasi ba, Another no? case yan sa kanya? Ah, yes, yes. Kasi dinideny. Oh, Nako, dinideny. Kasi Pero that alam is naman natin obstruction of justice yung ginagawa niya. Nako, chairman. Oh, ayan, Tulungan sarap na rin ng natin. usapan na Diba, ito. tulungan na lang natin yung mga kabarangay natin kaysa naman pare-pareho kayo maging problemado sa sundo. Para ka masunugan. Kailangan Yan nga. tulungan natin ang isang tao based sa batas. Yan. Of Huwag course, natin of course. tulungan ang isang tao na gawing baluktot ang batas. Naku, hindi tulong yan, Kasi, attorney. kasi yung iba dyan, natutuwa, yes, libre ako ng kuryente, yes, Oo. yung kuryente ko, instead na 2,000 ang kuryente ko, 20 pesos na lang, matutuwa ka pa. Ang tanong mo, bakit 20 na lang? You have to go to the Meralco office, ireklamo mo bakit mura lang binayad mo. Correct. Kasi yung iba dyan, nagreklamo kasi mahal ang bayad. Kasi ang budget niya sa isang kuryente, 2,000 per month. Naging 5,000, nagreklamo siya sa Meralco. Paano naman kung yung bill mo, ang umabot dyan, 20 pesos? Magreklamo ka ba sa Meralco? Dapat magreklamo ka din. Bakit 20 lang to? Oo, Dapat hindi matuwa ka pa, Oo, no? matuwa ka. Oo, So dapat something pala wrong with ganun. this. O, di ba? Dahil sa hindi ko mo maliit, matutuwa ka. Oo. Sa halip, dapat magreklamo ka pa dahil magtaka ka. Oh, yes. eh. Like for example, lechon manok. Lechon manok. Magkano bang lechon manok ngayon? 200. Isang piraso. May nagbebenta Jumbo. dyan. Ano? Jumbo na yan. Jumbo, 200 pesos. May nagbebenta dyan sa labas, 20 pesos isang manok. Kakainin mo ba? Siyempre, dapat magtanong ka saan ba galing yung Oo, manok yun, na yan. dapat ganun. Di ba? Dapat Diba? ganun Yung lang logic, yan. so Dapat yun ang logic. Nako. Kung isang manok, 20 pesos, bibili ka ba? Kakainin mo ba? Parang ako kahit hindi, Pag- kahit pag 20 yan, mura, 5 piso, or hindi ako bibili. Botsa na. or matutuwa ka. Kailan lang yun eh. So, depende sa pag-iisip mo. Matutuwa ka ba kasi yung buong litson manok, 20 pesos lang? Matutuwa ka ba? Or magtaka ka? Oh, double dead na yun. Or bilhin mo ba yun? Wala na Tapos naman tayong kakainin oras. mo? So, kailangan, kung nasa tuwid tayo, nasa batas tayo, magtaka ka, bakit 20 lang itong manok na to? Correct. Kakainin ko ba ito? Baka malason tayo nito. Malason. Same also sa kuryente.
magtaka ka, bakit 20 lang yung monthly bill mo? Na may dalawang aircon ka, may refrigerator, may malaking TV ka, 24 hours yung aircon mo, tapos, bakit 20 lang? Dapat magtaka ka. And go to the proper agency, magreklamo ka, bakit ganun? O, dun sa nagpadala ng kanyang katanungan sa atin for today, nako, alam mo na, ha? Tapos kapag nalaman mo na yung kapitbahay mo, nagtatap din, i-inform mo na ang Meralco, may 5,000 ka pa. Tinuruan, may 5,000 ka pa. Ayun. Yayaman ka. Yan ngayon ang trabaho mo. Oo, mas maganda. Magsumbong ka. Oo, gawin mo na nga lang sikreto para hindi ka nila mahuli. Oo, yan. Alam mo na. Yan. Alright, Ha? para doon sa mga kababayan natin, ha? Naku, wake up. Mahirap na kapag kayo mismo ang nahuli. At mas mahirap kung masunugan pa kayo dahil sa pinagagagawa. Dahil sa ganun. Mahirap yan. Alright, ito, partner. Siyempre, yung iba pa nating mga kababayan, I believe na meron pa rin katanungan kay attorney. Hindi, or wala man connection dito sa ating pinag-asapan ngayon, pero may connection sa mga legal sa ating batas. Sa mga batas. Ayan. Siyempre, paano ba natin makukontak, marireach, makakausap itong si Attorney Pogi? Kung may problema kayo sa batas, you can visit my website sa www.marktolentinolow.com. Sa Facebook page po natin, pwede niyo akong i-like, i-message, i-follow sa facebook.com/marktolentinolow. As of now, mayroon na po tayong almost 100,000 followers and it's counting. And sana, dagdagan nyo ng mga, i-share nyo yan para at least dumadami yung mga followers natin. Ayan. Then, pwede nyo din ako nyo i-message doon. May mga tanong kayo, I will try to answer sa abot na makakaya natin. Or you can call me sa landline natin or sa mobile number natin and ask for meeting appointment sa 209-6203 dito sa Metro Manila, 209-6203 or sa mobile number natin or sa Viber sa 0917-329-5353. I-repeat po, 0917-329-5353. Or sa mga OFWs natin na block yung Viber or hindi maka-Facebook o makatawag, try nyo sa Skype. Hanapin nyo lang yung Mark Tolentino. MarkTolentino. Yan. Attorney, isang pahabol na question para dun sa, lalo na ito, mukhang busit na kasi siya sa kanyang, sa mga kapitbahay niya. Pagka ba magpo-file siya ng kanyang kaso o reklamo, may bayad ba ito, Attorney? Yes, libre yan. Wala bayad. Ayun, libre, Because ha? this is a criminal case, walang bayad. Ayan, Ganun ba? Mas kasi ibang mga kaso. Basta criminal case. Basta criminal case. Except Okay. BP22. Alam mo na, ha? So, wala ka naman palang kailangan ilabas na pera dito. Kikita ka pa pagka sinumbong mo pa yung iba. Dapat masipag ka lang. Oo. At sana nasagot Sumbong. namin ang iyong katanungan, ha? At maraming salamat dahil sa amin ka talaga nagpadala ng iyong question. Maraming salamat At, sa inyong tiwala. Correct. At syempre, thank you, Attorney ulit sa inyong pagsama sa amin at pagtulong sa kanya kung paano ang gagawin niya. Okay. Maraming salamat, Attorney. At syempre, doon sa mga kababayan din natin na patuloy na nagtitiwala at talagang nanonood sa atin, nakikinig sa atin. Sumusubaybay sa atin. Yes, nasaan man silang panig ng Pilipinas o mundo, maraming salamat po. Ayan. At syempre, para dun sa mga gusto ring magtanong, kagaya nung nagpadala sa atin ng kanyang hashtag HQOTD, ilagay nyo lamang po sa aming comment box dyan sa ilalim at lagyan nyo lamang po ng hashtag HQOTD. That's HQOTD. Ayan. Para mas mabilis po namin makita ang inyong katanungan at mapansin po namin agad ito at mapag-usapan. Ayan. At syempre, partner, pwede nyo rin pong balik-balikan ang ating mga past episodes sa ating website, that's dzrhnews.com, o kaya naman sa ating YouTube channel, hanapin nyo lamang po ang DZRH News Television, at syempre sa Facebook, that's DZRH News Television. Alam nyo na, ha? Wala nang problema dyan. At sa ating mga cable partners, ha? Thank you so Siyempre much. sa cable, sa Signal is Channel 18, and Sa sa cable Signal, is 129. Oo, at syempre sa cable link, that's Channel 3. 3. At syempre sa over 800 or 1,000 natin na cable partners nationwide. Ayan, hello po sa inyo. At ito na. Ilang oras, partner? Oo, sa mga susunod. Alam ko marami pa tayong pag-uusapan at sabi ko nga, keep those questions coming. Dahil nandito lamang kami para ibigay ang mga kasagutan sa inyong mga katanungan. Alright, kami pa rin po inyo mga kasama. Ako po si Bien Dacles. Sunny Casulia po. At magkita-kita po muli tayo hanggang sa susunod na episode ng Legal Minds! Bye!